Sa videong ito ay titignan natin ang mga naging miyembro ng PBA Mythical First Team habang sila ay naglalaro dito sa Barangay Ginebra, Gin Kings. At sa pagkahaba-haba ng panahon ay merong siyam na napabilang sa PBA Mythical First Team at mukhang isa ito sa pinakamalakas na team na mabubuo dito sa PBA kung nagkasabay-sabay ang mga ito sa kanilang prime at mukhang pwede rin na pumalag sa Asian Games. Bago natin tingnan kung sino ang mga players na napabilang sa all-time PBA Mythical First Team ng Barangay Ginebra ay siguraduhin lamang na nakasubscribe kayo sa channel na ito para lagi kayong updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa basketball. Ang mga naging all-time PBA Mythical First Team ng Barangay Ginebra ay kumpleto mula sa center, forward at guard na napabilang sa PBA Mythical First Team at mapapaisip ka na lamang na paano kaya kung nagkasabay-sabay ang mga players na ito sa kanilang prime dahil malakas rin ang mga napabilang sa all-time PBA Mythical First Team ng Barangay Ginebra. Umpisahan na natin dito kay Robert Jaworski. At sino nga ba ang hindi nakakakilala dito? Kung saan karamihan sa atin ay alam na mas lalong naging makahulugan ang mga katagang Never Say Die pagdating sa basketball dahil ito ang palaging binabanggit ni Robert Jaworski noong sila pa ang naglalaro sa loob ng court sa PBA. Sa kasalukuyan ay 74 years old na ito at naging senador rin ito noong 1998 hanggang 2004. Ipinanganak ito sa Baguio, Benguet at puro itong Pilipino. Pagdating naman sa mga career in highlights nito sa PBA ay nag-uumapaw ang mga naitalang records nito gaya na lamang ng pagiging 13 times PBA champion, 6 times PBA Mythical First Team, PBA Most Valuable Player 1978 at marami pang iba. Kilala rin itong si Robert Jaworski sa pagiging mahigpit nito sa depensa sa height niya na 6'1". Kasali rin itong si Marlo Aquino na nakakuha ng PBA Mythical First Team Awards noong naglalaro pa ito sa Barangay Ginebra. Naglaro ito sa Barangay Ginebra noong 1996 hanggang 2000 at napabilang sa PBA Mythical First Team noong 1996 at 1997. Malaki rin itong si Marlo Aquino na may height na 6'9" at 47 years old na ito sa kasalukuyan. Nag-champion ito sa Barangay Ginebra noong 1997 Commissioner's Cup at ipinanganak naman ito sa Santa Barbara, Pangasinan. At sa edad niya na 47 years old ay naglalaro pa rin ito ng basketball sa MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League. Naging 3 times PBA champion naman ito, PBA Finals Most Valuable Player 1997, PBA Best Player of the Conference 1996, Governor's Cup at marami pang iba. Napabilang rin sa Mythical First Team itong si Vince Quezon. Noong naglalaro ito para sa Barangay Ginebra sa taong 1997, may height ito na 6'2" at isa itong shooting guard. Isa itong Filipino-American citizen at naglaro ito sa PBA ng halos isang dekada mula noong 1994 at 2004. Naglaro ito para sa Barangay Ginebra Gin Kings noong 1995 hanggang 1998. 49 years old na ito sa kasalukuyan at ipinagpapatuloy ang karir nito sa basketball as a coach naman. Sunod naman ay itong si Eric Mink na may height na 6'6" at pinanganak naman ito noong August 24, 1974. 45 years old na ito sa kasalukuyan at napabilang sa Mythical First Team noong 2004 at 2005 habang naglalaro sa team ng Barangay Ginebra. Mahabang taon ang inilagi nito sa Barangay Ginebra, halos isang dekada mula noong 2001 hanggang 2012. Naging 4 times PBA champion ito, PBA Most Valuable Player 2005, 3 times PBA Finals MVP at marami pang iba. Kung nagkasabay-sabay sina Marlo Aquino, Japet Aguilar at Eric Mink sa kanilang prime ay mukhang napakasulido nila sa loob ng paint, mapa offense at defense. Naging matunog rin ang tambalang The Fast and the Furious dito sa team ng Barangay Ginebra at pareho silang napabilang sa PBA Mythical First Team na galing dito sa team ng Barangay Ginebra. At karamihan sa atin ay alam kung sino ang dalawang player na ito na naglalaro sa shooting guard o point guard position. Ang isa sa mga guards na ito ay si JJ Helterbrand na may nakatalang height na 5'11" at 43 years old na ito sa kasalukuyan. Naglaro ito sa PBA ng halos 17 years at sa Barangay Ginebra niya ibinuhos ang lahat ng kanyang taon dito sa PBA. At naging maganda naman ang resulta nito dahil nakakuha ito ng maraming career highlights. At hindi nasayang ang kanyang basketball career dahil alam naman natin na hindi lahat ng naglalaro sa PBA ay nagiging champion. Marami rin ang mga players na wala man lamang naitalang awards sa buong karera nila dito sa PBA. Ang mga career in highlights and awards na nakuha ni JJ Helterbrand ay 6 times PBA champion, PBA Finals MVP, PBA Most Valuable Player 2009 at marami pang iba. Nagawa niyang maitala ang mga awards na ito kahit na dalawa silang sikat at magaling na guard sa team ng Barangay Ginebra. Sa kasalukuyan ay naglalaro itong si JJ Helterbrand sa MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League. Sunod naman ay itong
itong si Mark Kagiwa at isa rin ito sa naging all-time outstanding na guards ng Barangay Ginebra. Napabilang rin ito sa PBA Mythical First Team ng ilang beses habang naglalaro ito para sa Gene Kings. At magkasabay sila ni JJ Hilterbrand na naging matunog ang pangalan sa PBA noong nasa prime pa nila ang mga ito. Ang mga career in highlights and awards naman na nakuha nito ay 8 times PBA champion dahil mas mahaba ang inilagi nito sa Barangay Ginebra kaysa kay JJ Hilterbrand na nagtapos ang kanyang basketball career dito sa PBA taong 2017 at itong si Mark Kagiwa naman ay aktibo pa rin dito sa PBA. Bukod sa pagiging 8 times PBA champion ay naging PBA Most Valuable Player naman ito noong 2012, 3 times PBA Mythical First Team at marami pang iba. Kabilang rin ito sa 40 greatest players ng PBA. 40 years old na ito sa kasalukuyan at malapit na rin itong magretiro dito sa PBA. Isipin mo na lang na ganito ang mga guards mo, Jaworski, JJ Hilterbrand, Mark Kagiwa, sigurado wala ka nang problemahin pa sa rotation. Idagdag mo pa itong si L.A. Tenorio kung saan pagdating sa pagiging guard ay napakataas rin ng basketball IQ at magaling mag-direct ng mga kasamahan niya para sa isang magandang opensa. 35 years old na ito sa kasalukuyan at siya pa rin ang main point guard ng Barangay Ginebra sa kasalukuyang 45 season ng PBA. Naglaro ito para sa Ateneo de Manila noong nasa college pa ito at nagtapos naman sa high school sa paaralan ng San Beda bago ito lumipat sa Ateneo de Manila. May height ito na 5'9" at napabilang sa PBA Mythical First Team habang naglalaro sa Gene Kings noong 2012 to 2013 season. Bali, 4 na solidong guards na napabilang sa PBA Mythical First Team habang naglalaro dito sa team ng Gene Kings. Nakasama rin sa PBA Mythical First Team itong si Greg Slaughter na may height na 7 feet. Naging PBA Mythical First Team member ito noong 2015 at sa halos 7 years na paglalaro nito sa PBA ay dito lamang siya sa Gene Kings naglaro. Maganda siyang backup big man kina Marlo Aquino, Eric Mink at Japet Aguilar. Idagdag mo pa itong si Vince Hison sa forward slot. Ipinanganak itong si Greg Slaughter noong May 19, 1988 at 31 years old na ito sa kasalukuyan. Isa itong Filipino-American citizen at nakakuha naman ng mga awards gaya na lamang ng pagiging 4 times PBA champion, PBA Best Player of the Conference 2017, Governors Cup, PBA Mythical First Team 2015 at marami pang iba. Sa ngayon ay hindi pa ito kasali sa roster ng Barangay Ginebra dahil sa hindi niya pag-renew ng kontrata sa Barangay Ginebra at very positive naman itong si Coach Tim Cone na babalik itong si Greg Slaughter dito sa Gene Kings. Sunod naman nakabilang sa Barangay Ginebra all-time PBA Mythical First Team ay itong si Japet Aguilar at siya na ang bubuo sa lahat ng players na nakakuha ng PBA Mythical First Team Award habang naglalaro sa team ng Barangay Ginebra. Si Japet Aguilar ay 33 years old na sa kasalukuyan at may height na 6'9". Isa itong purong Pilipino at naging 5 times PBA champion na ito. Siya rin ang naging PBA Finals MVP noong 2019 Governors Cup at sabi pa ni Jody Vance ay isang late bloomer itong si Japet Aguilar at maaaring maging sunod-sunod ang mga makukuha nitong awards sa PBA ayon naman dito kay Jody Vance. Bukod sa pagiging 5 times PBA champion ay 2 beses rin itong napabilang sa PBA Mythical First Team at nakuha niya ang 2 award na ito habang nasa Barangay Ginebra, Gene Kings. Naging 3 times PBA All Defensive Team member rin ito noong 2016, 2017 at 2019. Sa kabuuan ay merong 9 na players na naging PBA Mythical First Team ang Barangay Ginebra at hindi rin basta-basta ang players na ito dahil nakapagtala sila ng maraming individual awards at championship habang naglalaro sila para dito sa team ng Barangay Ginebra. Kung titignan natin ay parang isang super team na pwede rin isabak sa FIBA Asia kung nagkasabay-sabay ang mga ito sa kanilang prime dahil kumpleto ang lineup from guard, forward, papuntang center. Tingnan ulit natin ang all-time PBA Mythical First Team members na nanggaling sa Barangay Ginebra. Unahin na natin si Marlo Aquino na isang center at 6'9" ang height niya. Greg Slaughter, center na 7 feet ang height. Japet Aguilar, center or forward position na 6'9" ang height. Eric Mink, center or forward na 6'6" ang height. Robert Jaworski, guard na 6'1" ang height. Vince Hison, guard na 6'2" ang height. JJ Hilterbrand, guard na 5'11" ang height. Mark Kagiwa, guard na 6'1" ang height. L.A. Tenorio,
guard na 5'9 ang height. Nilagay ko sila sa general category na guard dahil kahit na magkapalipalit ang position nila, shooting guard o point guard ay pwede rin. Kung titignan mo ang lineup na ito ay parang masasabi mo na kaya nilang makakuha ng ilang Grand Slam dito sa PBA. Balak ko rin sanang tignan ang mga ibang all-time PBA Mythical First Team ng ibang team kung sino ang merong pinakamalakas na mabubuong all-time PBA Mythical First Team sa bawat teams ng PBA. Dumako naman tayo sa konting update tungkol dito sa GCQ kung saan walang kasiguraduhan kung paano ito ipapatupad dahil may mga ibang sports na pwede dito at meron ring ibang sports na hindi pwede. Pero abangan na lang natin sa May 15 kung ano nga ba ang ipapatupad na precautions at kung ano ang mga activities na pwedeng gawin habang sumusunod tayo sa patakaran para makaiwas sa coronavirus. Ito po ang W Zone at huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa basketball.